Hello po sa ating mga listeners. Ako po muli ang inyong narrator, Miss Yvonne. Magbabasa po tayo muli ng panibagong kwentong pag-ibig. Ihanda ng inyong mga puso at sabay-sabay po nating pakinggan ang kwentong ito. Sabi nila, bawat tao ay may kani-kaniyang damit ng kapalaran. Ang iba ay namumuhay, suot ang mga mamahaling damit. Ang ilan naman ay namumuhay ng sapat lamang habang suot ang mga mumurahing kasuotan. May 3 uri ng estado ng buhay rito sa ginagalawan nating mundo. Ito ay ang mayaman, may kaya at mahirap. Marami sa atin ang napatatanong. Sa dinami-rami ng mga tao sa mundo, bakit sa hanay ng mahihirap pa tayo na pabilang? Isa na rito si Giselle Buenaventura. Ano nang gagawin ko ngayon? Paano na kami ni Nani bukas kung wala akong perang may uuwi? Nangangambang tura ni Giselle habang sinasabunutan niya ang kanyang sarili dahil ayaw niyang umuwi ng walang dalang pera. Napagpasyahan niyang dumaan muna sa mga suki niya sa pagmamanicure-pedicure. Ngunit 100 lamang ang kinita niya sa buong maghapon. Si Giselle ay isang labandera at umi-extra din ng manicure-pedicure. Pangarap niyang magkaroon ng anak, ngunit wala siyang magawa dahil wala naman siyang asawa. Tanging kasama niya na lamang sa buhay ay ang kanyang ina. Matagal na kasing wala ang kanyang ama dahil sa isang aksidente. Gustuhin niya mang maghanap ng mas maganda pang trabaho ngunit hindi niya magawa dahil hindi siya nakapagtapos ng kolehiyo. Ilang mantsa na ang kanyang nakusot mula sa sari-sari at iba't ibang kulay ng mga damit. Marami na rin ang mararangyang damit na dumaan sa kanyang palad. Kadalasan kasi sa mga nagiging customer niya ay ang mayayaman sa kanilang lugar. Hindi abot ng 1,000. Paano kaya to? Anong pwede kong gawin? Muling tanong ni Giselle sa kanyang sarili. Gabi na ng oras na yon habang si Giselle ay tila mabigat ang balikat na naglalakad sa kalsada. Pauwi na siya ng sandaling yon nang maya-maya ay may narinig siyang kalusko sa gilid ng kalsada na kung saan ay may tambak na mga basura. Bahagya siyang napahinto upang pakinggan ang kanyang naulinigan. Ano kaya yun? Tanong niya pa habang inililibot niya ang kanyang tingin sa paligid. Kinakabahan siya habang nanginginig ang buong sistema ng kanyang katawan dahil wala siyang maapuhap na tao sa paligid. Maya-maya pa'y nakarinig siya ng magkakasunod na iyak ng isang sanggol. Pinaglalaruan lang ba ako ng aking guni-guni o sadyang iyak lang ng batang naririnig ko? Baka tiyanak yun? Natutuliro niyang usal. Napa-sign of the cross pa nga siya at akma na sanang tatakbo. Ngunit nang tangkanan niyang ihakbang ang kanyang mga paa palayo sa lugar, mas lumakas ang iyak ng sanggol. Tila bang tinatawag nito si Giselle. Oh, sige na nga. Ito na, lalapitan na kita. Diyos ko, sana normal na bata lang makikita ko. Huwag naman sanang tiyanak dahil nire-reserba kong leeg kong to para sa magiging asawa ko. Ayoko namang aswang ang unang makakasunggab ng leeg ko, no? Napapakamot na nga lang si Giselle ng sarili niyang batok habang maingat siyang dumadai sa basurahan. Hala, Diyos ko! Isang bata nga! Dahan-dahang hinawakan ni Giselle ang makinis na bata. Pinindot-pindot niya pa yon upang makasiguro na totoong bata nga yon. Huwag mo kong kakagatin ha? Wika niya habang maingat niyang pinipindot-pindot ang braso ng musmos gamit ang kanyang hintuturo. Nang makampante na si Giselle ay agad niyang kinarga ang bata. Hala ka, ang ganda ng kwintas. Totoo ba to? Ang daming pera. Saan kaya galing to? Sinong magulang ng sanggol na to? Sambitla ni Giselle matapos niyang makita ang limpak-limpak na pera na nakabalot sa lampin na kasama ng sanggol. Agad niyang inilagay sa kanyang bulsa ang kwintas na kanyang nakita. Lumingalinga pa siya sa paligid. Nang makitang walang tao ay marahan niyang kinuha ang mga pera. Doon ay may nakita siyang isang sulat. Kung sino man ang makakita ng batang to, alagaan mo siya. Huwag mo siyang isusuplong o dalhin sa mga pulis dahil ayoko na siyang makita. Hindi ko matatanggap ang batang to sa buhay ko. Marami pa akong pangarap sa buhay kaya inihahabilin ko na lamang ang batang sayo. May mga perang nakabalot sa lampin at yun ang gamitin mo upang mapalaki mong bata. Ikaw nang bahala sa pangalan niya.
Ituring mo siyang anak. Patawad at maraming salamat. Napaawang na lamang ang bibig ni Giselle habang binabasa niya ang madamdaming sulat. Sa isip-isip niya ay nagmula marahil ang sulat na yon sa tunay na ina ng sanggol. Batang munti, huwag ka nang umiyak. Uuwi na tayo sa bahay. Ako nang bahalang mag-alaga sa'yo. Hindi kita pababayaan. Walang pag-aatubiling dinala ni Giselle ang sanggol pauwi sa kanilang bahay. Gulat na gulat ang kanyang nanay at galit na galit. Ano ba naman yan, Giselle? Hirap na nga tayo sa buhay tapos nagdala ka pa ng sanggol na palamunin. Kanina mo pa dididiin yan sa talan din nating aso? Maigi pang dali natin ang batang yan sa presinto. Litanya ng ina ni Giselle na si Aling Presi. Nay, teka lang ho. Kumalma ka lang muna dahil may sasabihin ako sa'yo. Hindi magiging pabigat sa atin ang batang to. Pamimigil ni Giselle sa ina pero ayaw pa ring magpaawat ni Aling Presi sa pagsisermon. Daig niya pa ang Armalite sa walang habas niyang pagsasalita. Bakit mo nasasabing mga yan? Naging ina ka na ba? Naku Giselle, kung alam mo lang kung paano magpalaki ng bata. Sobrang hirap. Unang-una sa lahat, gatas. Hindi natin kayang tustusan ang gatas ng batang yan. Bukod ron, tirahan. Ipambayad nga sa upay, hirap na tayo. Paano pa kaya kapag napadpad tayo sa kalye kasama batang yan? Mahihirapan lang tayo niyan, anak. Bulyaw ni Aling Presi kay Giselle. Napapangisi na lamang si Giselle habang tinitingnan niya ang nag-aalala niyang ina. Nay, hayaan niyo po muna kasi ako magpaliwanag. Tugon ni Giselle, ngunit hindi pa man siya nakapagpapaliwanag ay muli na namang ngumawa si Aling Presi. Giselle naman, hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. At saka, ano tinatawa-tawa mo dyan? Ang sabi ko sa'yo, perang kailangan natin ngayon. Pero bakit sanggulan dinala mo? Ano ba naman yan, Giselle? Saan tayo pupulutin ito bukas? Nagugulumihan ang sambitla ni Aling Presi. Inilapag muna ni Giselle sa higaan ang natutulog na batang anghel. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang bag at ipinakita kay Aling Presi. Itong sinasabi ko sa'yo, Nay. Hindi po pabigat ang batang to. Blessing ang batang to sa atin. Hindi ko nga po alam kung tama ba tong gagawin kong pagkup-kup sa bata. Pero dahil sa pera, napilitan akong iuwi ang bata. Saad ni Giselle at iniabot niya rin sa kanyang ina ang sulat na nabasa niya. Hindi makapaniwala si Aling Presi sa dami ng mga pera ang nasa bag ni Giselle. Mas lalo siyang hindi makapaniwala matapos niyang mabasa ang sulat. Anong klaseng ina siya? Paano niya nagagawang ipamigay at itapon ng sarili niyang anak? Napapailing na tanong ni Aling Presi at pagkatapos ay binilang nilang dalawa ni Giselle ang pera. Nay, 100,000 po ang kabuuan ng pera. Makababayad na po tayo sa utang natin. Hindi na po tayong mapapalayas dito sa bahay. Tura ni Giselle sa kanyang ina. Natuwa rin naman si Giselle at pagkatapos sinilapitan niya ang batang mahimbing na natutulog. Pero hindi sapat yan para mapalaki natin ang batang to. Pag-aaralin pa kasi natin siya. Bukod pa ron, ang mga gastusin kapag nagkasakit siya. Madamdaming salaysay ni Aling Presi sa kanyang anak. Inay, wag na po ninyong isipin ang mga yan. Ang mahalaga po ngayon ay may pambayad na tayo sa bahay. Hindi na po tayo mahihirapan pang maghanap ng pera. Wag po kayong mag-alala dahil gagamitin kong pera upang magtayo na kahit na munting negosyo para hindi ito masayang. Wika ni Giselle. Lumapit siya sa bata at hinaplos-saplos niya ang pisngi nito. Hindi niya mapigilan ng matuwa habang tinitingnan niya ang sanggol. Papangalanan ko siyang JV. JV Buenaventura. At simula ngayon, ako nang kikilalanin niyang mama. Bukas na bukas po'y pabibinyagan agad natin siya, Nay. Masayang tura ni Giselle at pagkatapos ay kinarga niya ulit ang bata. Inako niya ito na para bang tunay na anak. Anak, sigurado ka ba dyan sa iniisip mo? Hindi naman kaya magtataka mga tao dahil sa biglaan mong pagkakaroon ng anak. Baka naman isipin ng mga tsismosa sa labas isa kang kaladkarin at iniwan ng jowa. Inay, wala na po akong pakialam sa mga sasabihin ng mga tao. Madali lang yun. Di sasabihin ko po sa kanila na isa na akong virgin na single mom ngayon. Tugon ni Giselle at inalayan niya ng matamis na kindat ang kanyang ina.
Puro ka talaga kalokohan. Tanging wika na nga lang ni Aling Presi matapos niyang masapo ang sariling noo. Wala siyang ibang nagawa kung hindi ay suportahan na lamang ang mga nagiging desisyon ng kanyang anak. Nang gabi rin yon ay hindi nakatulog ng maayos si Giselle. Maya-maya kasi siyang nagigising sa tuwing umiiyak ang sanggol. Ipinagtitimpla niya ito ng gatas o di naman ay pinapalitan niya ng diaper. Ang gwapo-gwapo naman ng anak ko. Ang tangos ng ilong at halatang tisoy pa. Pogi sigurong tatay mo, no? Litanya nga ni Giselle habang kinakausap niya ang batang nasa kanyang mga bisig. Sa tuwing ngumingiti ang sanggol ay para bang nawawala ang lahat ng stress ni Giselle sa buhay. Parang anghel kasi ang bata, lalo na kapag ngumingiti. Halatang magandang lahing pinagmula nito. Nang makaramdam na si Giselle ng antok ay inilagay niya sa duyan ang bata. Pagkatapos ay pumasok na siya sa kwarto. Subalit sa tuwing siya ay pumipikit, ay naalala niya ang bata. Tumayo ulit siya upang tingnan ang bata sa duyan. Dito ka na nga sa akin. Itatabi na kita sa pagtulog. Baka kasi biglang dagitin ka ng aswang kung pababayaan kita rito sa labas. Wika ni Giselle at dinala niya ang bata sa kanyang kwarto. Pagkatapos ay hindi siya nakatulog agad. Titig na titig lamang siya sa bata. Natatakot siyang makatulog sa tabi ng bata dahil baka'y maipit niya ito. Aminado kasi si Giselle na malikot talaga siyang matulog. Gayunpaman ay nilagyan niya na lang ng unan ang palibot ng bata upang hindi niya madaganan. Sa katititig niya sa sanggol ay hindi niya namalayan na bigla na lamang siyang nakatulog. Sa bilis ng pag-ikot ng mahiwagang orasan ay kaagad na sumapit ang umaga. Nagising na lamang si Giselle na kung saan ay sakop na niya ang buong kama. Nakabukaka siya at nakadipa habang nakadapa. Ang kagabing pwesto at higaan ng bata, maging ang mga unan ay nadaganan na ni Giselle. Nang imulat ni Giselle ang kanyang mga mata, ay bigla siyang nabigla. Ang bata! Nasaan ang bata? Taranta niyang usal habang kinapakapan niya ang kabuuan ng kama. Huli na nang mapagtanto niyang naipit na niya ang pwesto ng sanggol. Muntika na siyang atakihin sa puso, pero mabuti na lamang dahil wala ang bata sa higaan. Inay, nasan po si JV? Tawag at tanong ni Giselle kay Aling Presi subalit hindi man lang ito sumagot. Agad na tumayo si Giselle mula sa kanyang pagkakahiga. Inilibot niya ang kanyang tingin sa buong kwarto. Baka nahulog ang bata sa kama. Tumingala pa siya sa kisame sa kahibangan na baka'y gumapang ang bata para manghuli ng butike. Kung ano-ano na ang pumapasok sa kanyang isipan dahil sa pag-aalala. Sinilip din ni Giselle ang ilalim ng kama, baka naroon ng sanggol. Nang makumpirma niyang wala roon ang bata, ay lumabas siya sa kwarto at hinanap ang kanyang ina. Inay, nasan ka? Nakita mo po ba si JV? Nang oras na yon ay nababahala na si Giselle. Hindi siya mapalagay sa kanyang paghahanap sa bata. Para siyang mababaliw sapagkat hinanap na niya ang sanggol sa kabuuan at mga sulok ng bahay pero hindi niya pa rin nakita ang bata. Nagmistula siyang sisisa na hinahanap ang mga nawawalang anak nito na si Crispin at Basilio. JV! JV, anak ko! Nasaan ka? Anak ko! Sunod-sunod na wika ni Giselle. Pagkatapos ay sinilip niya sa bintana kung nasa labas bang bahay si Aling Presi. Doon ay nakahinga ng maluwag si Giselle nang matanaw niyang karga ni Aling Presi ang sanggol. Pinapaarawan niya lang pala ang bata. Inay naman, kanina pa po kita hinahanap. Atakihin naman po ko sa kaba. Bakit hindi ka nagpaalam sa akin na kukunin mo palang bata? Baka sa tinig ni Giselle ang hapo. Tila bang kinakapos siya ng hangin dahil sa kaba. Nang oras na yon ay parang nabunutan na siya ng tinig. Ano ka ba? Pinaarawan ko lang si JV. Kailangan niya ng bitamilang galing sa araw. Makabubuti to sa bata. Hindi na ako nagpaalam sa iyo na kukunin kong bata dahil ang himbing ng tulog mo kanina. Paliwanag ni Aling Presi at pagkatapos ay umakyat na siya sa loob ng bahay. Ibinigay niya kay Giselle ang sanggol. Eto na ang sanggol. Kargahin mo na dahil kailangan ko munang magluto ng almusal. Magpapainit na rin ako ng tubig dahil ubos ng mainit na tubig sa termos. Ang gaan-gaan na ng bata. Baka nagugutom na yan.
litanya ni Aling Presi. Kinuha naman ni Giselle ang bata at pagkatapos ay hinalikan niya ng maraming beses ang bata. Para siyang ina na sabik sa kanyang anak. Matapos na ilabas ni Giselle ang bata para ipa-check up, maraming mga tsismosang nagpakalat ng masasamang balita. Isa sa nakasagap ng balita ay si Madam Taleng. Kumalat nga sa barangay nila na si Giselle daw ay iniwan ng jowa nito. Binaliwala lamang ni Giselle ang mga balitang yon dahil hindi niya naman masisisi ang mga tao sa kanilang paligid. Na mga sumunod na araw nga ay napabinyagan na ni Giselle si JV. Nang tumuntong na sa 7 taon ng edad ng bata, ay roon na rin lumala ang chismis sa kanilang mag-ina. Madalas na bulihin si JV ng mga bata sa kanilang lugar. Madalas siyang nakukutsang ampon, anak ng adik at marami pang iba. Nay, nasaan po ba ang tatay ko? Totoo po bang ampon ako? Totoo po bang masamang taong tatay ko? Nagulat na lamang si Giselle sa magkakasunod na tanong ng bata. Nagkatitigan na lamang sila ni Aling Presi dahil sa katanungang yon. Anak, ano ba namang klaseng mga tanong yan? Saan mo naman napulot ang mga sabi-sabing yan? Kasi po, sabi yun ng mga kalaro ko eh. Sabi raw ng mama nila, ampun lang daw ako. O di kaya anak daw po ako ng masamang tao. Naguguluhang wika ni JV kay Giselle. Halos malaglag ng luha ni Giselle dahil sa sinabi ng bata. Para bang gusto na niyang ipagtapat sa bata ang totoo, pero pinigilan siya ni Aling Presi. Apo, hindi masamang taong tatay mo. Nasa heaven na siya. Kasama na niyang lolo mo. Pagsisinungaling namang sabi ni Aling Presi at pagkatapos ay nilapitan niyang apo at agad niyang niyakap. Na mga sandaling yon ay hindi na napigilan ni Giselle ang maluha. Patago na nga lang niyang pinahid ang mga tumulo niyang luha. Sinungaling po pala sila, Lola. Sinungaling yung mga kalaro ko. Di ba po bawal magsinungaling? Oo, apo. Bawal magsinungaling. Kaya dapat magpakabait ka palagi, ha? Opo, La. Ang bait-bait talaga ng apo ko. Sige na, maglaro ka muna ron dahil may importante lang kaming pag-uusapan ng nanay mo. Tura ni Aling Presi habang hinahaplos-haplos niya ang buhok ng bata. Nagtungo naman si JV sa sala at doon naglaro. Dahil sa mga pangyayaring yon ay naisipan ni Aling Presi na lumipat sila ng tirahan. Para na rin sa ikabubuti ng bata. Mas magiging matiwasay kasi ang buhay nila kung lilipat sila sa lugar na kung saan ay walang kahit na sino man ang makakakilala sa kanila. Anak, sa palagay ko mas mainam kung lumayo na lamang tayo sa lugar na to. Magsimula tayo ng bagong buhay. Suhestyon ni Aling Presi kay Giselle. Pero paano pong kabuhayan natin? Baka po mahirapan lamang tayo sa paglilipatan natin. Hindi ba'y sinabi mo dati na magninegosyo ka? Di gamitin natin ang natitirang pera para sa munting negosyo. Magpatayo tayo ng kahit na munting laundry shop sa paglilipatan natin. Wika ni Aling Presi. Agad naman pumayag si Giselle sa suhestyon ng kanyang ina. Ilang araw lang ang lumipas ay nagawa na nilang lumipat ng tirahan. Umarkilas sila ng tricycle upang magkarga ng kanilang mga gamit. Nay, malapit na po ba tayo sa bago nating bahay? Tanong ni JV. Baka sa ekspresyon ng bata ang pananabik. Lilingon-lingon ito sa paligid at lahat ng nadadaanan nilang bahay ay inaakala ng bata na yun ang bahay nila. Oh, anak, malapit na tayo sa bago nating mansyon. Ayun na pala. Tugon ni Giselle. Ang laki naman po ng bahay. Diyan po ba tayo titira? Tuwang-tuwang tanong ng bata pero agad na nawaglit ang kanyang ngiti nang lumampas ng bahagya ang tricycle. Imbis na sa mansyon sila hihinto, sa isang simpleng bahay sila bumaba. Nandito na tayo. Welcome sa bago nating tahanan. Masiglang tura ni Giselle, subalit si JV ay nakatulala lamang ito habang nakatingala sa malaki at magarang mansyon ng kanilang kapitbahay. Akala ko pa naman, yun ang bahay natin. Iba pala. Apo, huwag ka nang malungkot. Balang araw ay makakabili ka rin ng ganyang bahay o makapagpapagawa.
Basta mag-aral ka lang ng mabuti. Matutupad ang pangarap mo. Usal ni Aling Presi sa apo at niyaya niya na itong pumasok sa loob ng bago nilang bahay. May maliit na garahe sa nabili nilang bahay at yun ang ginawang laundry shop ni Giselle. Maliit man, subalit kahit papano ay komportable naman sila sa bago nilang bahay. Isang araw pa nga lang ay bigla nang dumagsa ang mga customer ni Giselle para magpalaba. Mabilis silang napalapit sa mga bago nilang kapitbahay, maliban na lamang sa isang kapitbahay nila na nakatira sa mansyon. Bihira lamang nilang makita ito sapagkat kung lalabas man ng mansyon ay nakakotse. Ate, ang pogi naman ng anak mo. Tisoy na tisoy. Gwapo sigurong asawa mo, no? Wika ng isang customer ni Giselle. Ano ka ba? Maganda kasi talaga ako kaya tisoy ang anak ko. Tingnan mo ako, hindi ba halata? Pabirong sabi ni Giselle at hinawi pa ang kanyang buhok. Nagtawanan na lamang sila ng kanyang customer. Dahil sa kwelang pag-uugali ni Giselle, ay mabilis siyang napalapit sa mga tao roon. Isang linggo'y nagpasya sina Giselle na magsimba muna. Walang naiwan sa kanilang bahay sapagkat maging si Aling Presi ay sumama rin sa pagsisimba. Nang sila'y umuwi na, may nadatnan silang labada na naroon sa laundry shop. Wala kasing bakod ang bahay nila kaya naman ay napapasok ng ibang taong kanilang bakuran. Kaninong labada kaya to? Tanong ni Giselle. Nang lapitan niya ang labada ay may nakita siyang sulat sa ibabaw ng mga damit. Nabasa niya sa sulat ang pangalang Ronnie Sebastian. Noong una ay napatatanong si Giselle sapagkat wala pa naman siyang nagiging customer na Ronnie. Ipinagtanong niya yon sa iba niyang mga suki at doon nalaman ni Giselle na si Ronnie Sebastian pala ang pangalan ng kapitbahay nila. Ang gwapo ng pangalan na? Gwapo rin kaya siya? Tanong ni Giselle sa kanyang sarili habang nakatingin siya sa napakalaking mansyon. Napapangiti na lamang siya at walang ano-ano'y sinimulan niya niyang labhan ang labahin. Grabe, ang bango naman nito. Ganito palang amoy ng mayayaman. Labahin ba talaga to o bagong bili? Nawiwiling wika at pagtatanong ni Giselle. Para siyang baliw na tumatawang mag-isa sa laundry shop. Napapatingin na lamang si Aling Presi sa kanya at sinisita siya sa kanyang pinaggagawa. Pero bakit ganun? Pamilyar sa akin ang amoy ng mga damit niya. Napapaisip na usal ni Giselle sa kanyang isipan subalit hindi niya lang ito pinansin. Baka kasi nagkataon lamang na may kaparehong amoy na yon. Nang matapos ng labhan ni Giselle ang mga damit ng kanilang kapitbahay, inutusan niya si JV na ihatid ang mga yon. JV anak, magluluto lang ako saglit. Baka pwedeng ihatid mo muna itong mga damit dyan sa kapitbahay natin? Utos niya sa bata. Sige po, Nay. Walang pag-aatikabong sagot ng bata. Sinunod agad nito ang utos ng kanyang ina kahit pagula-gulanit ang suot niyang damit. Nang oras ding yon ay sobrang amos ng mukha ni JV. Bunsod ng pananabik ay dali-daling nagtungo si JV sa labahan at kinuha niyang isang basket ng damit. Mabuti na lamang dahil nagawa niyang bitbitin yon. Yes! Pagkakataon ko na to para makapasok ako sa ganong kalaking bahay. Turan ng bata sa sarili habang patakbo itong nagtungo sa kanilang kapitbahay. Maswerte siya sapagkat bukas ang gate ng mansyon. Dahil inutusan siyang maghatid ng labahin, hindi na siya nag-alinlangan pa na pumasok. Maingat siyang pumasok sa bakuran at doon ay sinalubong siya ng isang gwardya. Kagagaling lang ng gwardya sa banyo kaya hindi niya napansing na iwan niya palang bukas ang gate ng mansyon. Hoy! Batang pulube! Ano ginagawa mo rito? Bawal dito sa loob ang mga katulad mo. Lagot ako nito! Umalis ka na, baka magalit sa akin si boss. Sambit ng supladong gwardya. Dahil sa takot ay tumakbo na nga lang si JV patungo sa garden. Naiwan niya na nga lang ang basket ng labada at nakipaghabulan siya sa gwardya. Sumuot si JV sa mga halamanan habang ang gwardya naman ay paulit-ulit na nadapa. Hanggang sa narating ni JV ang likod ng bahay na kung saan ay merong malawak, malinis at malalim na swimming pool. Aksidenteng nadula si JV at nahulog sa pool. Tulang! Tanging sigaw na nga lang ni JV sa tuwing nagagawa niyang iangat ang kanyang ulo. Dahil hindi siya marunong lumangoy, mabilis na nilamon ng tubig ang kanyang muka.
Kakapakapa na nga lang siya. Mabuti na lamang dahil eksaktong naliligo si Ronnie ng oras na yon. Pagkakita niya sa nahulog na bata, ay agad siyang lumangoy at niligtas yon. Are you okay? Nag-aalalang tanong ni Ronnie habang hawak niya ang magkabilang pisngi ng bata. Habang tumatagal ang pagkakatitig niya sa bata, nag-iibang pakiramdam niya. Para bang ang gaan-gaan ng loob niya rito. Opo, okay lang po ko. Maraming salamat po, sir. Agad na niyakap ni Ronnie ang bata. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Kumuha ka ng tuwalya. Bilisan mo. Utos ni Ronnie sa gwardya na kanina lamang ay nakikipaghabulan sa bata. Agad namang sumunod ang gwardya at binigyan agad ng tuwalya ang kanyang amo. Pasensya na po, boss. Nakaligtaan ko po kasing isaradong gate kanina. Nakapasok tuloy ang batang pulubing yan. Paghinging tawad ng gwardya. Hindi po ako pulubi. Sir, wag po kayong maniniwala sa kanya. Hindi po talaga ako pulubi. Kapitbahay niyo lang po ko. Inutusan po kasi ako ni nanay na dalhin yung pinalaban yung mga damit. Pasensya na po. Paliwanag ni JV sa may-ari ng mansyon. Yun naman pala. Huwag kang mag-alala dahil naniniwala kong hindi ka pulubi. Ang gwapo mo kayang bata. Litanya ni Ronnie upang pakalmahin ang inosenteng bata. Inutusan din ni Ronnie ang kanyang gwardya na bumili sa malapit na pamilihan ng bagong short at damit. All around na kasing trabaho ng gwardya niya. Driver, janitor at guard. Yun nga lang, hindi masarap magluto at hindi rin marunong maglaba. Kaya kinakailangan pa nilang umorder sa labas at magpa-laundry sa mga laundry shop. Ayaw rin namang mag-hire ni Ronnie ng mga bagong katulong dahil dadalawa lang naman sila ng gwardya niya sa mansyon. Sir, salamat po rito sa magagandang damit na binigay niyo. Ang gandang-ganda po. Masayang wika ni JV habang tinitingnan niya at hinahaplos-haplos ang bagong damit na suot niya. Wala yun. Siya nga pala, nasa ng mga damit na pinalaba ko? Pagtatakang tanong ni Ronnie sa bata. Yung mga damit po, naiwan ko po rin sa garden eh. Dadalhin ko po ba rito? No need. Hindi na kailangan. Kaya na ni Kuya Jerome yun. Yung katulong na bahala ron. Sagot ni Ronnie. Inutusan niya ang kanyang katulong na dalhin sa kanyang kwarto ang mga damit na dinala ng bata. At pagkatapos ay pinapasok ni Ronnie ang bata sa loob ng mansyon upang pakainin ng masasarap na pagkain. Ang ganda-ganda at ang laki-laki naman po ng bahay niyo. Wow! Sana makapagpatayo rin ako ng ganito kalaking bahay para kay nanay at lola. Litanya ng bata. Tila nabuhayan na naman si JV ng pangarap dahil sa kanyang nakitang magandang bahay. Napapangiti na nga lang si Ronnie habang pinagmamasdan niya ang masayahing bata. Oh, ito burger. Baka nagugutom ka na. Alam mo bang nakakagwapo to? Favorite ko tong burger. Litanya at abot ni Ronnie ng burger sa bata. Wow, pareha po pala tayo. Favorite ko rin pong burger. Kaso, minsan lang po ako makakain nito. Ngayon lang po ulit ako nakatikim nito. Puro mga pangunahing pangailangan lang po kasing binibili ng nanay para sa amin. Ang sarap po talaga nitong burger. Wika ng bata habang sarap na sarap ito sa pagnguya ng burger. Ang tatay mo ba? Nasaan? Hindi ka ba binibilhan ng burger? Wala na po akong tatay eh. Simula raw po nung pinanganak ako, namatay na raw po si tatay. Nilitrato nga po niya, hindi ko man lang nakita. Pero ayos lang po ko. Ayos lang po ko. Kontento na po kay nanay, pati na rin po kay lola. Sila po yung tumatayong nanay at tatay ko. Mahal na mahal ko po sila. Bibong paliwanag ng bata. Hindi maiwasan ni Ronnie ang humanga sa kabaitan ng bata. Pareho pala tayong iniwan ng mga tatay natin. Pero pinagkaiba lang, nagkakasundo kayo ng nanay mo. Samantala kami ng nanay ko, pera ko lang yata ang habol niya sa akin. Asan po ba si nanay mo po? Bakit wala po siya rito sa malaki niyong bahay? Eh di malulungkot po ikaw kasi walang magluluto ng ulam.
Para bang maiiyak si Ronnie sa sinabi ng bata. May mansyon din siya. Malayong bahay niya rito. Pero bumibisita yun dito minsan. Kapag kailangan niya ng pera. Kung doon kasi ako titira sa mansyon niya, palagi kaming nag-aaway. Tumangutango na lamang ang bata habang nakatitig siya sa naluluhang si Ronnie. Sir, umiiyak po ba kayo? Tanong ni JV at tumayo siya sa upuan upang punasan ang mata ni Ronnie gamit ang bagong bili niyang damit. Kahit po ganun ang nanay mo po, mahal ka nun. Ako nga pinapalo ko ni nanay. Pero alam ko pong mahal niya ako. Siya nga po pala, kailangan ko na pong umuwi dahil gumagabi na. Baka hanapin ako ni nanay. Saad ng bata at nagsimula na siyang magpaalam. Oh wait, hindi pa pala tayo magkakilala. What's your name nga pala? Pahabol na tanong ni Ronnie sa bata. JV po. Direktang tugon ng bata at nagpakawala ng matamis na ngiti. Tila nawala lahat ng bigat sa dibdib ni Ronnie habang pinagmamasdan niya ang ngiti ng masayahing bata. Ako nga pala si Ronnie. Pumunta ka lang dito kung gusto mo. Ingat ka sa palo ng nanay mo Pabirong saad ni Ronnie at muli na naman siyang nakatanggap ng ngiti mula sa bata. At nang makalabas na yon ng gate, agad na nagtungo si Ronnie sa kanyang kwarto at hinanap niya mga litrato ng kanyang namayapang girlfriend. Bakit kamukha ng batang yun si Nadine? He's like a boy version of Nadine. Naguguluhang agam-agam ni Ronnie habang hinahaplos-haplos niya ang larawan ng dati niyang nobya. Si Nadine ay ang girlfriend ni Ronnie noon na isang model. Subalit matagal na itong patay dahil sa isang malagim na airplane crash. Na aksidenteng sinasakyan itong eroplano na sana'y maghahatid sa kanya patungo sa New York. Nakatakda sanang sumalang si Nadine sa isang bigating fashion show sa New York. Subalit naglahong pangarap na yon dahil sa isang aksidente. Dahil kamukha ni JV ang dating nobya ni Ronnie, mas lalong gumaan ang loob niya sa bata. Nay, nandito na po ako. Nadala ko na po madamit sa bahay ni Sir Ronnie. Anong pinagagagawa mo rin sa loob? Bakit ang tagal mong umuwi? Tsaka, kaninong damit yung suot mo? Bago yan Nagtatakang wika ni Giselle matapos niyang mapansing bago ang short at damit ng suot ng kanyang anak. Nagtatakang wika ni Giselle matapos niyang mapansing bago ang short at damit na suot ng kanyang anak. Pinaikot niya pa ang bata at sinuri ang bago nitong suot. Laking gulat niya nang makita niya ang price tag ng damit na suot ng bata. 500 pesos? Ang mahal naman ng damit na to. Saan to galing? Bakit nagkaroon ka ng ganito kamahal na damit? Nanlaki ang mata ni Giselle habang kinukompronta ang anak. Bigay po sa akin ni Sir Ronnie. Ang bait-bait niya po, Nay. Tsaka, Nay, ang ganda ng bahay niya. Sobrang laki po. Kaso, 2 lang po silang tao ron. Kwento ng bata. Dala ng kuryosidad ay nakinig na lamang si Giselle sa kwento ng anak. Kinaumagahan ay yamot na yamot si Giselle. Hinalungkat na niya ang lahat ng damitan niya pero hindi niya pa rin mahagilap ang paborito niyang underwear. Maging iba niyang mga short at damit ay hindi niya mahanap. Bagaman kupas na ang ilan sa mga gamit niya, pero napamahal na sa kanya yon. Kaya naman ayaw niya pang palitan ng panibago. Inay, suot mo bang panty ko? Tanong ni Giselle kay Aling Pressy. Ano ka ba, Giselle? Bakit ko naman isusuot ang panty mo? May sarili akong underwear. Nahihibang ka na ba? Baka naman napaglaruan ni JV o di kaya ay nasa laundry shop. Usal ni Aling Pressy at pagkatapos ay tinulungan niyang maghanap si Giselle. Wala rin po talaga rito. Nakalkal ko na po halos lahat ng damitan pero hindi ko pa rin makita. Pati po yung iba kong damit at palda, hindi ko po makita. Burara ka kasi. Kung saan-saan mo kasi pinaglalagay ang mga gamit mo. Galit na usal ni Aling Pressy kay Giselle. Napapakamot na nga lang si Giselle ng sarili niyang ulo dahil sa yamot. Napaawang na lamang ang kanyang bibig nang makita niya ang isang basket ng damit na pagmamayari ng kapitbahay nilang si Ronnie. Iyon ang labada na nilabhan niya kahapon.
Laking pagtataka niya dahil buong akala niya ay naihatid na ni JV ang mga damit na yon. Tinawag niya ang anak upang kausapin. Inay, bakit po? Tanong ni JV. Bakit nandito pa rin ang mga to? Akala ko ba'y naihatid mo na to kahapon? Hindi na lamang nakapagsalita si JV matapos niyang mapagtanto na ibang basket ng labada pa lang kanyang nadala kay Ronnie. Ang mga damit, short at underwear pala ni Giselle ang nadala niya kay Ronnie. Sorry po, mali po ata yung nadala kong basket kay Sir Ronnie. Pupuntahan ko na lang po ngayon. Wag na, ako na lang pupunta. Maigi pang magtupi ka na lang dyan ng mga damit. Wika ni Giselle at pumunta siya sa mansyon, bit-bit ang basket ng labada. Nandyan ba si Ronnie? Ibibigay ko lang sana itong mga labada niya. Nagkamali kasi ng dalang anak ko kahapon. Wika ni Giselle sa gwardyang si Jerome. Nasa loob po siya. Nagsusunog ng mga basura sa likod bahay. Puntahan niyo na lang po at kayo nang mag-usap. Tugon ng gwardya at sa kanya pinahintulutang pumasok si Giselle. Unang hakbang pa lamang ni Giselle ng kanyang paa sa loob ng bakuran ng mansyon, namangha agad siya. Agaw atensyon sa kanya ang hardin doon na merong mga tanim na mamahaling bulaklak. Nasaan kaya ang lalaking yun? Pinagpatuloy ni Giselle ang kanyang paglalakad patungo sa likod ng mansyon. Sa hindi kalayuan ay nakita niyang isang lalaki na nagsusunog ng basura. Nakatalikod ito at nakahubad. Bagaman nakatalikod, bakas pa rin sa katawan nitong kakisigan. Dahan-dahang dumais doon si Giselle, bit-bit ang mga labada. Good morning po, sir. Narito na po ang labada niyo. Tura ni Giselle. Dahil sa sinabi niya ay paunti-unting lumingon si Ronnie. Napaawang na lamang ang bibig ni Giselle matapos niyang makitang makalaglag pang ang kagwapuhan ni Ronnie. Napalunok na nga lang si Giselle ng sarili niyang laway matapos niyang masilayan ang six-pack of abs ni Ronnie. Maya-maya lamang ay iniangat ni Ronnie ang dala niyang patpat na ipinansusundot niya sa mga basurang kanyang sinusunog. Nang makita ni Giselle ang dulo ng patpat, nanlaki ang kanyang mga mata matapos niyang makita ang underwear na kanina niya pa hinahanap. Teka, panty ko yan ah! Hoy! Siraulo kang lalaki ka! Bakit mo sinusunog ang panty ko? Bulyaw ni Giselle. Nataranta na nga lang si Giselle dahil sa kanyang naabutan. Mo, paano naging sayo to? Nakita ko to sa loob ng kwarto ni Mommy. Luma na kaya sinunog ko na. Hindi kasi talaga kami nag-iipon ng mga lumang gamit. Sinusunog agad namin kasi malas daw ang mga lumang gamit sa loob ng bahay. Kapas at butas na tumapantit damit na to. Dapat ko lang na sunugin. Baka maapektuhan pa nitong negosyo ko. Paliwanag ni Ronnie kay Giselle. Muli nitong idinarang sa apoy ang mga lumang damit. Paulit-ulit niya pa itong binaliktad na wari bang nag-iihaw. Akin yan! Muling sambit ni Giselle subalit ayaw siyang paniwalaan ni Ronnie. Dahil doon ay ibinagsak ni Giselle ang dala niyang labada. Hindi na siya nakapagtimpi pa kaya naman ay nasampal niyang bilyonaryo. Oy, babae, nagpapatawa ka ba? Paano ka naman nagkaroon ng gamit dito? Nailinis ko lang kwarto ni Mommy dahil malapit na siyang bumisita rito. Alam kong ayaw niya sa mga lumang gamit kaya sinunog ko na. Alam kong gamit niya ang mga to. Pagmamatigas pa ni Ronnie. Dahil sa sigawan nila ay dumais sa kanilang dalawa ang gwardyang si Jerome. Boss, ano pong problema? Tanong ng gwardya. Palabasin mo na ang babaeng to. Pinagpipilitan niya kasi na gamit niya raw itong mga sinunog ko. Yan po yung dala ng bata kahapon, boss. Nilagay ko po sa kwarto ni Madam dahil napansin ko pang puro pang babaeng gamit. Saad ng gwardya. Nagulat na lamang si Ronnie sa kanyang narinig. Sa hindi kalayuan ay nakita niya ang basket ng labada na kinalalagyan ng mga damit niya. Doon niya napagtanto na nagkapalit pala ang basket nila ni Giselle. Maling labada pa lang na dala ng bata sa kanyang mansyon. Marahang lumingon si Ronnie kay Giselle ngunit sinalubong lamang siya ng galit na mukha nito. Na mga sandaling yon ay nagmistulang tigreng mananakmal si Giselle. Wari bang nais niyang sakmalin si Ronnie. Mabuti na lamang at napahinto ng gwardya ang tensyon sa pagitan ng dalawa. Ma'am, lumabas na lamang po kayo upang wala ng gulo.
Usal ng gwardya at sinamahan niya si Giselle palabas. Samantalang si Ronnie naman ay napapakamot na lamang ng ulo dahil sa nangyari. Hiyang-hiya siya dahil nagawa niyang pakialaman ang hindi niya naman pala gamit. "Umanda ka sa akin! Hindi pa tayo tapos?" Singhal ni Giselle kay Ronnie habang kinakaladkad siya ng gwardya palabas ng gate. Labis ang pagsisisi ni Ronnie sa nangyari. Hindi niya naman sinasadya yun, ngunit sa kagustuhan niyang humingi ng tawad, nagtungo siya sa mall at namili ng mga bagong damit na pambabae at bagong panty para kay Giselle. Balak niya kasing palitan ng mga damit na sinunog niya. Bumili na rin siya ng mga bagong laruan para kay JV. Ate, saan po rito yung mga bilihan ng panty? Nakakahiyaman pero nilakasan ni Ronnie ang kanyang loob na magtanong sa isang sales lady sa mall. "Bakit, sir? Nagsusuot po ba kayo ng ganon?" Parang kandilang matutunaw si Ronnie matapos niyang marinig ang tanong ng sales lady. Ay, hindi akong gagamit. Itong kasama ko. Pagsisinungaling ni Ronnie sabay turo kay Jerome, ang kanyang gwardya. Napatingin na lamang si Jerome sa kanyang boss dahil sa gulat. Gusto niya mang sabihin sa magandang sales lady na nagsisinungaling lamang ang kanyang boss pero hindi niya magawa. Subukan mong pumalag. Mawawalan ka ng trabaho. Bulong na pagbabantaan ni Ronnie sa kanyang gwardya. Pilit na nga lang nang ngumiti si Jerome sa sales lady at tumangutango. Sa tuwing tumitingin ng sales lady sa gwardya, wari bang gusto na ni Jerome na lamunin siya ng lupa bunsod ng hiya. Pagkalabas nila ng mall ay kapwa sila nakahinga ng maluwag. Bago sila umuwi ay dinala nila ang mga pinamili nila sa bahay ni na Giselle. Maswerte sila sapagkat nakita nila ang batang si JV na nasa labas. "Sir Ronnie, kayo po pala. May kailangan po ba kayo? Magpapalaba po ba kayo kay nanay?" Tanong ng bata. Hindi ako magpapalaba. May utos na ako sa'yo. Dalin mo nga mga to sa mama mo. Sabihin mong regalo mula sa akin. Sabihin mo rin sa kanya na patawarin niya na ako. Usal ni Ronnie binigay niya kay JV ang kanyang mga pinamili. Una niyang binigay sa bata ang mga bagong laruan. Pagkatapos ay sunod niyang binigay ang mga regalo na para naman kay Giselle. "Dami naman po nitong regalo niyo. Hindi pa naman po Pasko. Ang bait-bait niyo po talaga." Masayang tura ni JV kay Ronnie. Matapos na maibigay sa bata mga pinamili, ay umuwi na si Ronnie. Umaasa siya na sa pamamagitan ng kanyang ginawa ay mapapatawad na siya ni Giselle. "Nay, may regalo po sa'yo si Sir Ronnie. Ang dami po nito." Sambit na ni JV at iniabot niya sa ina ang mga gift bag. "Ano naman kaya mga laman ng mga to?" Tanong ni Giselle habang maingat niyang binubuksan ang isa sa mga regalo ni Ronnie. Nanlaki ang kanyang mga mata pantapos niyang makita ang bago mga damit at panty. Sa hindi malaman na dahilan ay bigla na lamang nakaramdam ng kilig si Giselle. Hindi niya lubos akalain na reregaluhan siya ni Ronnie ng ganoon. Inaamoy-amoy niya pa ang mga bago niyang damit habang napapapikit sa kilig. Pakiramdam niya ay siya na ang pinakamaswerteng babae sa buong mundo. "Inay, pinasasabi po ni Sir Ronnie na patawarin mo na raw po siya. Inay, may kasalanan po ba si Sir Ronnie?" Tanong ng bata. Mas lalong kinilig si Giselle sa kanyang narinig. Nagkulay mansanas ang kanyang pisngi dahil sa kilig. Wala yun anak. Huwag mo na kaming intindihin. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakatanggap ng ganitong regalo." Masiglang wika ni Giselle. Tila nais niyang tumili pero hindi niya ginawa. Pinigilan niya ang kanyang kilig at ayaw niyang ipahalata sa kanyang mga kasama sa bahay. "Ano kaya yun?" Tanging wika na nga lang ni JV at pinagpatuloy ng batang kanyang paglalaro. Nagustuhan din kasi nitong bagong laruan na natanggap niya mula kay Ronnie. Simula nga ng araw na yon ay halos araw-araw nang nagpapalabas si Ronnie sa laundry shop ni Giselle. Sa tuwing natatapos naman si Giselle sa paglalaba ay agad niya itong inihahatid sa mansyon kasama ang anak niyang si JV. Isang araw, habang nasa mansyon ay aksidenteng nasagi ni Giselle ang isang mamahaling florera. Nais niya mang isalba ito mula sa pagkakahulog subalit huli na ang lahat.
Nadatnan na lamang ni Ronnie ang mamahaling vase na nagkapira-piraso na sa sahig. Pasensya, hindi ko sinasadya. Nauutal na wika ni Giselle. That vase is very expensive. Halos kalahating milyon ang halaga niyan. Binili pa yan ni Mommy sa Canada. Hindi niyo pwedeng malaman na nabasag yan. Salaysay ni Ronnie na nagdulot ng kaba sa dibdib ni Giselle. Patawarin mo ko. Hindi ko talaga sinasadya. Wala akong kalahating milyon na maibabayad sa'yo. Gagawin kong lahat. Patawarin mo lang ako. Pagmamakaawa ni Giselle kay Ronnie, lumuhod pa siya habang hawak ang kamay ng lalaki. Sir Ronnie, patawaran niyo na po si nanay. Hindi niyo naman po sinasadya eh. Please po, please. Wika ng bata at lumuhod rin ito sa harapan ni Ronnie. Dahil sa sinabi ng bata ay lumambot ang puso ni Ronnie. Tumayo na kayong dalawa. Pinapatawad na kita. Pero sa isang kondisyon. Mula sa pagkakaluhod ay tila nabunutan ng tinik si Giselle habang dahan-dahan siyang tumatayo. Talaga? Maraming salamat. Gagawin kong lahat kahit ano man ang kondisyon mo. Masayang sambit ni Giselle. Maraming salamat po, Sir Ronnie. Masaya ring wika ng bata at niyakap nito si Ronnie. Ako magbabayad ng presyo niyan kay Mommy. Pero ako magagastos kaya naman may utang ka sa akin. Para mabayaran mo ko, kailangan mong magsilbing katulong dito sa mansyon. Ikaw na magiging labandera ko at tagaluto. Nagulat si Giselle pero dahil kailangan niyang harapin ang kinahinatnan ng kanyang kasalanan, agad niyang tinanggap ang kondisyon. Yun lang ba? Sus, napakadali naman yan. Wika ni Giselle at sinimulan niya na ang paglilinis sa nabasag na vase. Simula nga ng araw na yon ay naging katulong si Giselle ni Ronnie. Si Giselle na naging tagapagluto sa mansyon at libre na rin ang paglalaba niya sa mga damit ni Ronnie. Laking tuwa ni Ronnie nang maging katulong na niya si Giselle. Naranasan niya kasi kung paano maging maalagang isang babae sa bahay. Sir, hanggang kailan niyo po ako magiging katulong? Tanong ni Giselle habang hinahain niya ng pagkain si Ronnie. Kapag naabot mo na ang kalahating milyon na sahod. Po? Matagal pa po yun? Baka tumanda na ako katulong niyo pa rin ako. Gulat na sambit ni Giselle. Ayaw mo ba nun? Sabay tayong tatanda. Hindi na malaya ni Giselle ang pamumula ng kanyang pisngi matapos niyang marinig ang sinabi ni Ronnie. Kung ayaw mo, edi bayaran mo na cash ang mamahaling vase na binasag mo. Dagdag pang litanya ni Ronnie at saka inabot ang pagkaing dala ni Giselle. Walang nagawa si Giselle kundi ay ang manatili na lamang nakatulong sapagkat wala naman siyang kalahating milyon. Ano tinitingin-tingin mo? Sabayan mo akong kumain. Nasaan nga pala si JV? Papuntahin mo na rito para kumain na. Nung unay tumanggi si Giselle sa alok ni Ronnie, ngunit napapayag siya ni Ronnie dahil pinilit siya nito na sumalo sa hapagkainan. Kaya naman ay tinawag na lamang ni Giselle si JV na abalang nakikipaglaro sa gwardya. Sinabayan ng mag-ina si Ronnie sa hapagkainan. Nay, ang sarap mo po talagang magluto. Tura ni JV habang ngumunguya. Ngumanga siya ulit nang muli siyang sinubuan ng kanyang ina. Napatitingin na lamang sa kanilang mag-ina si Ronnie. Napansin niyo ni JV na halata niya na para bang naiinggit sa kanilang mag-ina si Ronnie. Nay, mukhang gusto rin po ni Sir Ronnie na magsusubo sa kanya. Subuan niyo rin po siya para hindi na siya malungkot. Sige na po, please. Dagdag pa ni JV. Nagulat na lamang ang dalawa sa sinabi ng makulit na bata. Nagkatitigan si Giselle at Ronnie. Naiilang man ngunit dahil kagustuhan niyo ng bata, ginawa nilang request ng bata. Sumandok si Giselle ng pagkain at dahan-dahan niyang sinubuan si Ronnie. Ngumanga ka para matuwang bata. Nanlalaki ang matang wika ni Giselle. Nang sandaling yon ay naiilang si Ronnie. Nakatitig lamang siya kay Giselle at para bang nahihiya siyang ibuka ang kanyang bibig. Kaya naman ay napilitan si Giselle na hawakan ng nakabibighaning panga ni Ronnie at sapilitan niyang isinubo rito ang pagkain. Tuloy, walang nagawa si Ronnie kundi ay nguyain ang isinubo sa kanya.
Masarap po, di ba? Masayang tanong ng bata kay Ronnie. Tumangutango naman si Ronnie habang si Giselle naman ay nagpapakyut na nakatitig sa kanya. Natapos ang nakakaaliw na tagpong yon, ipinagpatuloy ni Giselle ang kanyang paglilinis sa napakalaking mansyon. Sa kalagitnaan ng kanyang paglilinis ay bigla siyang ginulo ni JV. Niyaya siya nitong maglaro ng tagu-taguan. Anak, hindi pwede. Nagtatrabaho nanay oh. Baka magalit sa akin si Sir Ronnie. Tanggi ni Giselle sa bata. Sige na po, Nay. Masaya pong magtagu-taguan dito dahil sobrang laki po ng bahay nila. Pamimilit ng bata. Lumingon-lingon si Giselle sa paligid. Inaalam niya kung nakatingin ba sa kanila si Ronnie. Ngunit nang mapansin niyang wala sa paligid ng amo, agad niyang pinaunlakan ang kagustuhan ng bata. Sige anak, magtago ka na at ako ang taya. Litanya ni Giselle. Hindi maipinta ang tuwang naramdaman ni JV. Tumakbo ito patungo sa second floor at naghanap ng pagtataguan. Nang matapos na si Giselle sa pagbibilang ay agad niyang hinanap ang bata. Sa sobrang galing makipagtaguan ni JV ay hindi agad siya nakita ng ina. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napadpad si Giselle sa isang banyo. JV, nandito na ako. Magpakita ka na. Usal niya habang marahan siyang humahakbang palapit sa banyong nakabukas ng konti. Nang akmang papasok na si Giselle sa banyo ay siya namang paglabas ni Ronnie na katatapos lamang maligo. Tanging tuwalya lamang na nakasinturon sa bewang ang suot ni Ronnie ng oras na yon. Aksidenteng nabangga sila sa isa't isa na ikinatumba nila pareho sa sahig. Mabuti na lamang at hindi nabagok ang kanilang mga ulo. Pumailalim si Giselle kay Ronnie. Muntika nang magdikit ang kanilang mga labi. Na mga oras na yon ay pareho na nilang naaamoy ang hininga ng isa't isa. Waring tumigil ang kanilang mundo habang naiwang magkatitig sa kawalan ang kanilang mga nangungusap na mata. Pasali po ako! Biglang sambit ng bata at sumampa ito sa batok ni Ronnie. Dahil dito, tuluyang naglapat ang labi ng dalawa. Natagalan pa yon sapagkat paulit-ulit na lumundag ang bata sa likuran ni Ronnie. Buong akala kasi ni JV ay naglalaro ng kabayo-kabayuhan ang dalawa. Dahil sa halik na yon ay mas lalong nagkaroon ng kakaibang relasyon sa pagitan ni Giselle at Ronnie. Kapwa nila hindi nakalimutan ng halik na yon na naging dahilan upang sila higit pang mapalapit sa isa't isa. Kung sila ay magkasama, hindi mo aakalaing mag-amo, kundi aakalain mong mag-asawa na komportable sa isa't isa. Sa tuwing nakikita naman ni Giselle na naglalaro si Ronnie at ang anak nitong si JV, natutuwa siya. Tila bang nakikita niya kay Ronnie na magiging mabait at responsableng ama ito sa bata. Pansin niya kasi na magkasing ugali ang dalawa. Dumating ang araw na niyaya sila ni Ronnie na mamasyal sa labas. Dinala nila si JV sa park upang makapaglaro. Bumili rin ng burger ang tatlo at doon nalaman ni Giselle na kapwa pala mahilig sa burger si JV at si Ronnie. Napagkakamalan din silang mag-anak na namamasyal. Dahil komportable na sila sa isa't isa, hindi napigilan ni Ronnie na ibahagi kay Giselle ang naging karanasan niya sa pag-ibig. Wala ka ba talagang asawa o kahit girlfriend man lang? Tanong ni Giselle. Nang oras na yun ay naroon sila sa ilalim ng malaking puno habang pinagmamasdan nila si JV na nakikipaglaro sa ibang mga bata roon sa parke. Actually, nagkaroon ako ng girlfriend. Isang model ngunit sa kasamaang palad na aksidente siya. Bumagsak ang sinasakyan niyang eroplano na sana'y maghahatid sa kanya sa New York. Saad ni Ronnie. Sorry kung naitanong ko pa. Ayos lang. Nakamove on na ako. Nag-agawa ko ng ikwento ngayon dahil nabawasan ang sakit. Medyo gumaan na pakiramdam ko. Siguro'y hindi nga talaga kaming para sa isa't isa. Baka nakatadhana talaga ako sa ibang babae. Turan ni Ronnie at marahan siyang lumingon sa direksyon ni Giselle. Nagkatitigan ang kanilang mga mata na animoy nangungusap. Kalaunan ay hindi nila namalayan na nagtagpo na pala ang kanilang mga labi. Natagpuan na lamang nila ang kanilang mga sarili na nagagantihan ng halik.
Nang araw ding yon ay naging ganap silang magkasintahan. Mula sa pagiging katulong ay naging girlfriend na ni Ronnie si Giselle. Kaya naman na hindi na nito kailangan pang magtrabaho upang mabayaran ang nabasag na vase. Mahal kita, Giselle. Ikaw ang babaeng hindi ko nanaising mawalay pa sa tabi ko. Gusto kitang ingatan. Gusto kitang mahalin hanggang sa dulo ng aking hininga. Sarkastikong sabi ni Ronnie habang hawak niya ang magkabilang pisngi ni Giselle. Ronnie, mahal din kita. Kahit naging mapait man ang karanasan mo sa nauna mong pag-ibig, buong puso kitang tinatanggap. Hindi ko man kayang suklian ang pagmamahal na binigay sa iyo ng dati mong kasintahan. Pinapangako kong mamahalin din kita sa paraan na hindi makihigitan ng kahit na sinong mga babae. Sigurado na ako na ikaw ang lalaking sasamahan ko hanggang sa kahuli-hulihan ng aking paghinga. Tugon ni Giselle at niyakap niya ang kasintahan. Muling naglapat ang labi ng dalawa at nagulat na lamang sila nang napagtanto nilang nasa harapan na nila si JV. Nanay, baby mo rin po ba si Sir Ronnie? Bakit kinikiss mo rin siya? Akala ko po ba ako lang baby mo? Nakasimangot na tanong ng bata. Dahil doon ay pinaintindi nilang nang maayos sa bata ang relasyon nilang dalawa. JV, magkasintahan na kaming dalawa. Nagmamahalan kami at handa siyang maging tatay mo. Paliwanag ni Giselle sa bata. Yes! May tatay na ako! Tumalon-talon na sambitla ni JV. Likas na sa batang pagiging matalino kaya naman ay naiintindihan niya ang mga nangyayari. Masaya silang umuwi ng magkakasama. Maging si Aling Presi ay hindi makapaniwala na magiging nobyo ni Giselle ang kapitbahay nilang bilyonaryo. Dumating ang araw na pinakahihintay ni Ronnie. Inutusan niya ang kasintahan na magluto ng maraming masasarap na pagkain dahil darating daw ang kanyang ina. Excited na siyang ipakilala sa kanyang ina sina Giselle at JV. Papakilala ko kayo kay Mommy. Sigurado akong matutuwa yun. Masiglang sabi ni Ronnie na talaga namang tuwang-tuwa. Hindi ko alam pero kinakabahan talaga ako. Nababahalang wika ni Giselle. Hindi siya mapakali dahil hindi niya alam kung ano ang mga sasabihin niya sa oras na makaharap na niya ang ina ni Ronnie. Ilang saglit lamang ay narinig nilang tumunog ang doorbell ng bahay. Kasunod niyon ay ang pagpasok ng isang magarang itim na kotse. Maya-maya pa ay nasilayan nila ang pagbaba ng isang donya. Suot ang pares ng mamahaling sapatos. Magara din ang pananamit nito at may mga bodyguard na nakabuntot. Ang ilan sa mga bodyguard ay pinapayungan siya. Nang makita ni Giselle ang mukha ng donya, biglang bumilis sa pagtibok ang dibdib niya. Madam Taleng? Siyang ina ni Ronnie? Gulat na tanong ni Giselle sa kanyang isipan. Biglang nanginig ang kanyang mga tuhod dahil hindi niya mawari kung anong kanyang gagawin. Tila bang gusto na niyang maglaho ng oras na yon. Pero wala siyang nagawa kundi ay ang manatilit harapin ang matapobreng donya. Sa kabilang dako'y masaya namang sinalubong ni Ronnie kanyang ina. Baka sa mukha ni Ronnie ang labis na tuwa dahil sa wakas ay nagawa rin siyang bisitahin ng ina niyang si Madam Taleng. My son! Sobrang namiss kita. Wala ka pa rin pinagbago. You're still handsome. Manang-mana ka talaga sa akin. Wika ni Madam Taleng sa kanyang anak at sinalubong niya ito ng halik. Mom, namiss ko rin po kayo. Siya nga pala, may papakilala ko sa inyo. Tugon ni Ronnie at inakay niya ang kanyang ina patungo sa direksyon ni na Giselle. Mom, I want you to meet Giselle. Ito naman po si JV, ang anak niya. Napakurap na lamang ang matanda at tinanggal nito ang kanyang transparent na salamin. Ilang beses na kinusot ng donya ang kanyang mata dahil buong akala niya ay namamalikmata lamang siya. Giselle? Oh my God! Totoo ba itong mga nakikita ko o baka naeengkanto lamang ako? Tanong ng donya. Habang tinitingnan niya si Giselle mula ulo hanggang paa, tila bang nandidiri ang ekspresyon ng mukha nito. Madam, tanging nasabi na nga lang ni Giselle habang napalulunok ng sariling laway.
Pagkatapos ay tipid niyang inalaya ng ngiti ang Donya. Anak, siya ba ang katulong mo rito? Tanong ng Donya kay Ronnie. No po. She's my girlfriend and my future wife. Diretsahang wika ni Ronnie na halos ikamatay ng Donya. What? Itong babaeng tong pakakasalan mo? Mula sa isang model at mayamang babae, ngayon babagsak ka lang sa isang hampas lupang labandera? Galit na tura ng Donya. Ma'am, anong masama ron? Mahal niya ako at mahal ko siya. Nagmamahalan kami. Hindi mo ba kilala ang babaeng yan? Siya yung labandera natin dati. Hindi ako makakapayag na ang labandera niya na magpapangasawa mo. Wala siyang pinag-aralan. Look at her. Meron siyang anak sa ibang lalaki. Ni hindi nga natin alam kung sinong tatay ng batang yan. Bulyaw ng matanda habang dinuduro nito ang bata. Agad na nilayo ni Giselle si JV sa mata pobreng matandang yon. Doon nalaman ni Ronnie na si Giselle pala ang dating labandera nila noong doon pa siya nakatira sa mansyon ng Donya. Naging malinaw rin kay Giselle kung bakit pamilyar sa kanya ang amoy ng mga damit ni Ronnie. Nalabhan niya na kasi ang mga uniform nito nung nag-aaral pa siya. Minsan na pala silang nagkakilala. Nagulat din si Ronnie matapos niyang marinig ang patungkol kay JV. Ang hindi lamang matanggap ay ang pagmamaliit ni Madam Taleng kay Giselle. Ma'am, ano naman ang problema sa pagiging labandera? Marangal na trabaho yun. Mahal ko si Giselle at kahit ano pang sabihin mo, hindi niyo mahahadlangan ang pagmamahalan naming dalawa. Over all these years, wala ka pa rin pinagbago. Matapobre ka pa rin. Hindi na napigilan ni Ronnie ang sama ng kanyang loob. Nasumbatan niya ang Donya. So, that girl? Mas kinakampihan mo pa siya kaysa sa akin? Ronnie, I am your mother! Akong ina na nagluwal sa'yo! Nanginginig na ang matanda dahil sa sobrang galit. Oo, tama po kayo. You're my mother. Pero ni minsan, hindi ko naramdaman na mahal mo ako. Pero si Giselle, pinaramdam niya sa akin na mahal niya ako. Ipinadaman niya sa akin ang pagmamahal na kahit minsan, hindi ko man lang naramdaman sa aking ina. Madamdaming wika ni Ronnie na paniguradong tumarak sa dibdib ng Donya. Kung ganon, magsama kayong dalawa. Nagkamali ako ng desisyon kung bakit nagpunta pa ako rito. Wika ng madam at saka nag-walk out palabas. Sumakay ulit siya ng kanyang kotse at umalis sa lugar. Naiwan naman si Ronnie habang sinasabunutan ng sarili. Nay, sino po ba talagang tatay ko? Bakit parang may kulang? Bakit nagalit sa akin yung Ali kanina? May masama po ba akong ginawa? Humihikbing tanong ni JV kay Giselle. Anak, sa palagay ko, ito na ang tamang oras para sabihin ko sa'yo. Ang totoo, hindi ko kilala kung sinong ama mo. Hindi rin ako ang totoo mong ina. Napulot lang kita sa basurahan. Hindi na napigilan ni Giselle ang kanyang mga luha. Nang sandaling yon ay mas pinipili niyang pahirin ang luha sa mga mata ni JV. Di totoo po pala na ampun lang ako. Tinapon lang pala ako ng totoo kong nanay. Ayaw niya pala sa akin. Pangit po ba ako? Nay, masamang bata po ba ako? Anak, huwag mong isipin ang mga yan. Alam mo ba, ikaw ang pinakagwapo at pinakamabait na bata na binigay sa akin ni Lord. Nung panahong natagpuan kita sa basurahan, nagkataon lang siguro na mas naging handa akong magpakaina kaysa sa tunay mong nanay. Inuna niya lang siguro mga pangarap niya. Pero alam mo ba anak, pangarap ko na magkaroon ako ng anak at binigay ka sa akin ni Lord. Tinupad mo ang pangarap ko kaya ang swerte-swerte ko sa iyo. Saad ni Giselle at mahigpit niyang niyakap si JV. Nang sandaling yon ay nasa likod nila si Ronnie. Mas lalong napamahal si Ronnie kay Giselle. Nalaman niya kung gaano kabait ang kanyang nobya. Pambihira ka talaga. Nagawa mong angkuin ang responsibilidad ng iba. Nagawa mong magpakaina sa batang hindi naman galing sa sinapupunan mo.
Tura ni Ronnie at niyakap niya ang mag-ina. Sa dami ng mga nangyari, nanatiling matatag si Ronnie at Giselle. Mas lalo nilang minahal ang isa't isa. Hindi sila nagpaapekto sa mga negatibong bagay sa kanilang paligid. Mas pinili nilang magsama ng masaya. Naging katuwang ni Giselle si Ronnie sa paggabay ng bata hanggang sa natanggap na ni JV ang katotohanan. Naging mas malusog ang pagsasama nila hanggang sa tumuntong sa 8 taong gulang si JV. Happy birthday, anak! May regalo ko sa'yo. Wika ni Giselle at binigay niya sa batang isang maliit na kahon. Nang buksan na ni JV ang kahon, tumambad sa kanyang isang mamahaling kwintas. Ngunit tila maging si Ronnie ay nasurpresa sa kwintas na iniregalo ni Giselle sa bata. Wow! Ang ganda naman po, Nay! Maraming salamat po! Masayang sambitla ng bata. Samantalang si Ronnie naman ay nakatitig lamang sa kwintas. Hinawakan at hinaplos niya ito na para bang hindi makapaniwala. San galing ang kwintas na to? Rare diamond yan. Tanging pamilya lang namin dito sa Pilipinas ang may ganyang klase ng diamante. Nagugulumihan ng tanong at saad ni Ronnie. Kasama ang kwintas na yan nung nakita ko si JV. Suot niya ang kwintas na yan, subalit kinuha ko tinago dahil baka ito ang magsisilbing daan upang matukoy kung tunay na magulang niya. Ngunit dahil napamahal na ako sa bata, hindi ko na hinanap ang tunay niyang magulang at minainam kong itago na lang ang kwintas na yan. Salaysay ni Giselle. Nang oras na yon ay mas lumakas ang kutob ni Ronnie na ang batang nasa tabi niya ay anak niya. Kalintulad ng kwintas sa tong kwintas na niregalo ko kay Nadine. Hindi ako nagkakamali. Hindi kaya'y ko si JV. Agam-agam ni Ronnie. Kinuha niya mga litrato ni Nadine at pinakita niya ang mga yon kay Giselle. Magkamukha nga sila. Pati na rin tong kwintas. Kahalintulad rin ng kwintas na nasa litrato. Puna ni Giselle. Sa kagustuhan na mabigyang linaw ang lahat, hindi nagsayang ng oras si Ronnie at Giselle. Agad nilang ipina-DNA test ang bata. Sa tagal na kanilang paghihintay, laking tuwa nila nang malamang si JV ay tunay na anak pala ni Ronnie. Labis ang tuwa na naramdaman ni Ronnie, maging ng bata matapos nilang malaman na mag-ama sila. Naging emosyonal din si Giselle sa mga naging revelasyon. Masaya siya at buong puso niyang tinanggap ang lahat. Hindi magbabagong pagtingin ko sa inyong dalawa. JV, anak pa rin kita. Kahit hindi akong totoo mong ina. Ronnie, patuloy kitang iibigin dahil alam kong kapwa lamang tayo naging biktima ng mapaglarong tadhana. Litanya ni Giselle at niyakap ang dalawa. Hindi sila makapaniwala sa mga nangyari. Kailangang malaman ni Mami to. Nakasisiguro akong matutuwa yun. Sambit ni Ronnie. Napagdesisyonan nilang bisitahin ng Donya sa bahay nito. Ngunit nang sila ay makarating sa mansyon, nadatnan nilang may sakit ang Donya. Labis ang pag-aalala ni Ronnie sa kalagayan ng kanyang ina. Gayunpaman, mas pinili pa rin nilang ipaalam sa Donya na totoong apo nito si JV. Nung unay ayaw maniwala ng Donya, pero nung ipakita ni Ronnie mga dokumento na nagpapatunay na katugo nila si JV, doon na naniwala at naluha ang Donya. Apo, patawarin mo ako sa mga kasalanan ko sa'yo. Lalo ka na, Giselle. Patawarin niyo ako. Hindi ko alam na ang babaeng minamaliit ko noon ay ang babae pala na matagal nang inaalagaan ng aking apo. Maraming salamat. Sincere na paghinging tawad ng matanda. Lola, sana gumaling na po kayo. Gusto ko po kasi kayong makalaro ng habulan eh. Wika ni JV. Napatawa na lamang ang Donya sa sinabi ng kanyang apo. Apo, hindi na ako nakatatakbo ng mabilis. Kumprontahin mo tong nanay at tatay mo. Sabihin mong ipagawa ka na nila ng kapatid para may kalaro ka na. Pabirong usal ng Donya. Hindi akalain ni Giselle na sa kabila ng kasungitan ng Donya, may malambot na puso rin pala ito. Ang pagbisita nila sa mansyon ay tumagal ng ilang mga linggo. Inalagaan nila ang Donya.
Si Giselle ang palaging nagpapaalala sa Donya sa tuwing oras na upang uminom ng gamot. Hindi nila sinukuan ang Donya hanggang sa ito ay tuluyan ng gumaling. Naging magkasundo na rin si Aling Presi at Donya Taleng. Mas lalong lumawak ang pamilya nila. Giselle, ang dami nang nagbago dahil sa dami ng mga nangyari. Pero isa lang ang hindi nagbago. Itong pagmamahal ko sa'yo. Banat ni Ronnie habang hawak ang kamay ng kasintahan. Bulero ka talaga. Ako rin naman. Hanggang ngayon ay mahal na mahal pa rin kita. Tugon ni Giselle at idinikit niya ang kanyang noo sa noo ni Ronnie. Maya-maya lamang ay dahan-dahang lumuhod si Ronnie at naglabas ng isang maliit na pulang kahon. Kasabay niyon ay ang pamumuo ng luha sa mga mata ni Giselle. Giselle Buenaventura, will you marry me? Dahil sa tanong ni Ronnie ay hindi na nga nagawang pigilan ni Giselle ang pagtulo ng masagana niyang luha. Yes, pakakasalan kita. Masiglang tugon ni Giselle kasunod ng paglalapat nila ng kanilang mga labi. Sa bilis na mga pangyayari ay natuloy ang kasal ng dalawa sa beach. Walang nakapigil sa kanilang pag-iibigan. Saksi ang hampas ng mga alon sa dalampasigan sa sumpaan ni Ronnie at Giselle. Nandoon din sa araw ng kasal nila ang pamilya at kaibigan nila, maging ang mga magulang ng dating girlfriend ni Ronnie. Inimbitan nila ang mga ito upang ipakilala sa kanila ang batang naiwan ni Nadine. Sa kabilang dako naman ay natanaw nila si JV na nakaharap sa karagatan. Nakatingala ang bata sa langit na wari bang may hinahanap. Nilapitan ng mag-asawang kanilang anak upang kausapin. Anak, anong ginagawa mo rito? May problema ka ba? Tanong ni Ronnie habang niyayakap naman ni Giselle ang bata. Tay, gusto ko po maging piloto. Ililigtas ko po ang tunay kong nanay. Hanapin ko siya sa langit. Usal ni JV na ikinalaglag ng luha ni Giselle at Ronnie. Huwag ka mag-alala anak. Tutulungan ka namin ng tatay mo upang makamit ang inaasam-asam mong pangarap. Magiging mahusay na piloto ka rin balang araw. Wika ni Giselle at masinigpitan niya pa ang pagkakayakap sa anak. Sa kahuli-hulihan ay sabay na naglakad ng tatlo sa napakagandang dalampasigan.